O sige mga kabunyog, pag-usapan natin tong balitang ito. Inanunsyo na ito ngayon ni Pangulong Marcos. Actually may maiksi siyang message. Maiksing message lang. Pero sa maiksing message ng Pangulo, ay di ba sinabi ni Harry Roque na fake news daw. Nagkakalat daw ng fake news ang Pangulo mismo ng Pilipinas. Actually, hinihintay ko, dapat maglabas ng statement ang Pangulo ng Pilipinas. Ano ba talaga? Pero ngayon, naglabas na ng statement ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi niya naman sinasagot si Harry Roque. Siyempre, hindi naman siya bababa sa level ni Harry Roque. Pero, nilinaw niya na talagang naaresto nga. At hanggang ngayon, nasa kustodya pa rin ng Czech authorities itong si Saldico, mga kabunyog. So, kumbaga, talagang kinukumpirma uli at hindi binabawi ng Pangulo ng Pilipinas ang nauna nitong pahayag na talagang ang naaresto ng Czech authorities si Saldico. Kaya, kumbaga, sa statement ng Pangulo ng Pilipinas, hindi nito binawi ang kanyang naunang statement. Ito, Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Yan yan yung balita ngayong araw mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kumbaga ang malinaw dito, mga kabunyog, kinumpirma, hindi binawi. Kinumpirma uli ng Pangulo ng Pilipinas na yung nauna niyang statement. Ang nangyari kasi dito, mismong si Pangulong Marcos ang nagbalit sa ating bansa na naaresto nga doon sa Czech Republic. Itong si Saldico. Binalita niya ito nung nakaraang araw. Mismong ang presidente ang nag-anunsyo. Ay itong mga DDS nagkakalat. Fake news daw ang Pangulo ng Pilipinas, nakakahiya daw. Pero ngayong umaga lang, naglabas ng video message ang Pangulo. Sabi niya, hanggang ngayon, nasa Czech custody pa rin. So, ibig sabihin, totoo. At ito ang update. Nagpadala ang Pilipinas ng high level, ibig sabihin mga matataas na officials natin ang pinadala para i-negotiate ang pagpapabalik sa bansa kay Saldico. So ito mga kabunyog? Kumbaga state to state na usapan na ito. State to state na usapan na ito at ito kumbaga syempre sa part ng Czech Republic hindi naman nila hindi naman nila ito mababaliwala kasi yung gobyerno ng Pilipinas nagpadala na. Alam natin mga DOJ officials, DFA officials, mga matataas na officials ng ating Department of Justice at Department of Foreign Affairs ang pinadala ngayon doon sa Czech Republic. Ibig sabihin makikinegotiate ang gobyerno ng Pilipinas na payagan ng Czech Republic na i-deport pabalik sa Pilipinas itong si Saldico. Ayan mga kabunyog. So, na ito? Kumbaga, talagang 100% na kumpirmado ito. Bakit naman magpapadala doon? Bakit naman magpapadala ng high level na team ang Pilipinas para makinegotiate sa Czech Republic? Ibig sabihin, kumpirmado na. At hindi naman mag-aanunsyo ang presidente.
Bakit naman mag-aanunsyo ang presidente? Di ba ito yung sinabi ko nung isang araw? Tinanong ako, attorney, ano ba talagang totoo? Ha? Fake news daw, sabi ni Harry Roque. Sabi ko, imposible yan. Pangulo ng Pilipinas ang mag-a-announce na aresto sa Czech Republic, itong si Saldico, tapos mali, fake news. Unang-una, ang president, ang magbabalita sa kanya niyan, ang magko-confirm sa kanya niyan, Secretary ng Department of Foreign Affairs. Yung Secretary of Foreign Affairs naman, magre-rely siya dun sa embassy officials niya sa Czech Republic. Ano? At yung embassy officials naman natin sa Czech Republic, hindi naman magbabalita sa DFA officials sa atin dito nang hindi nila kumpirmado. Ha? Kaya sabi ko, hayaan nyo lang. Sa tingin ko, hindi naman magbabalita ng ganun ang Pangulo ng Pilipinas nang walang confirmation galing sa grounds doon sa Czech Republic. Kaya lang nagkakalat talaga itong mga DDS, hindi daw totoo na arestado si Saldico. Pero ngayong araw, ano na mga kabunyog? Inanunsyo na mismo ng Pangulo ng Pilipinas at ang maganda dito, nagpadala na tayo ng high level na team, mga DOJ officials, Department of Foreign Affairs officials, DFA, para mag-negotiate. Kasi hindi naman madali ito Hindi naman madali ito. Siyempre, ang problema kasi kay Saldico, hindi pa na ilalagay sa Interpol Red Notice Yan yung medyo complication nito. Hindi pa siya nalalagay sa Interpol Red Notice Yan din siguro yung naging weakness o kahinaan dito ng gobyerno. Ba't kasi hindi naasikaso na mailagay yan sa Interpol Red Notice? Kung nailagay na kaagad yan sa Interpol Red Notice, ibig sabihin sa part ng Czech authorities, ang dali na niyang i-deport sa Pilipinas. Bakit? Nasa Interpol Red Notice na Ay ngayon kasi wala naman siya sa Interpol Red Notice Tsaka ayon sa mga balita, inaresto si Saldico doon hindi naman dahil sa Interpol Red Notice kundi dahil sa violation ng immigration rules. Ibig sabihin, nagbabiyahe siya na wala siyang mga travel documents, passport, visa. Ibig sabihin, hindi Interpol Red Notice ang dahilan ng pagkakaaresto sa kanya. Dahil immigration violations ang kanyang dahilan ng pagkaka-apprehend sa kanya, so hindi mag-a-apply yung yung kaagad-agad pag-deport sa kanya. So ngayon, syempre, kumuha na ngayon ng mga abogado si Saldico, tinutulungan na ng mga abogado niya. Syempre, mapera yan. May mga abogado nang galing Pilipinas, pumunta na yata doon. Pangalawa, may mga abogado na rin niya na kinuha doon sa Czech Republic. Kayang-kaya niya naman magbayad Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo siyempre dadaan sa proseso. Kaya nga sabi ng Pangulo ng Pilipinas, dadaan ito sa proseso. Pero sigurado, papabalikin ito. Sinigurado mismo yan ng Pangulo ng Pilipinas. Maunawaan lang daw ng ating mga kababayan na dinadaan ito sa proseso. So hindi ito kaagad-agad mapapabalik, pero siguradong mapapabalik ito. Yun naman ang at least sinigurado na mapapabalik nga ito. Sa parte naman ng Czech authorities, dinadaan lang ito sa due process, dinadaan lang sa legal na proseso. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, magandang balita ito at finally sasabihin natin yung mga pagdududa kung naaresto nga ba si Saldico o hindi, 100% na masasabi natin na aresto nga. Nandun sa Czech authorities. Paano natin yan nasabi? Muling nag-live ang Pangulo ng Pilipinas kanina, maiksing video message, kinumpirma niya na hanggang ngayon nandun pa sa Czech authorities si Saldico. Nagpadala na ang Pilipinas ng high-level na team para mag-negotiate sa pagpapabalik dito. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawa, may nilabas na rin na official na statement, confirmation ang Czech authorities. Ano pa ba yan? Yung Czech authorities naglabas na ng official confirmation. So ibig sabihin, totoo. Kaya ginagay ko na sa title ko 100%
Oh. Kaya sabi ko sa title ko, 100% kumpirmado na. Kaya yung mga nagkakalat diyan, lalo itong mga DDS na fake news daw 'yan, ay mga kabunyog mga kababayan. Ah, So yan na. Ano na tayo? Medyo settled na yan, ano? Settled na. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.